Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po'y darako na po sa pagkinig na banal na ebanghelyo na kaligtasan ng ating pinakamamalapit sa Kristo. Kaya tayo po lahat mga minamahal magbigay galang po mga minamahal. Ito po'y dadalhin ng ating po beloved ordained preacher, Fred Diazis. Praise po. God bless you, beloved preacher, Brother Albert. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, malapit ni Jesus, sa iyong matamis na banal na presensya, ay iyong pinadamahan si Manak sa hapong ito. Salamat sa paglais niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Girls Choir, Children's Choir, Youth Choir. Ganun din sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist. Sa magbibigay, salamat po sa mga anak na matatapat. Sa pag-aaral salita, malapino ko magpala sa ganakilo akong magawa. Umasa lamang ko sa inyo sa unang dalangin aming ginagalang Pastor. Bless us, Lord, once again through your word. Aming sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demons of militant doubts, cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin malapin noon. Una sa lahat, nais ko po magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Walang iba, kundi ating mahalapin ni Jesus, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Nais ko rin po magbigay ng dubling paggalang sa ating pinagalang Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet of the loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ng mga beloved workers, beloved preachers, at yung mga instrumentalists, mga wet, at yung mga beloved co-workers, yung mga webcast viewers, at sa inyo lahat, na mahal, magandang hapon po po rin marapin naman. Kindly read the book of Prophet Daniel, chapter 11, verse 32. Dito po sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 11, talatang 32. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan, ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Amen. At ang mga gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Amen? Praise the Lord. Yung D doon, Diyos, pakilakihan yung D. Capital letter yung D dyan sa gumagawa ng natin, sa computer. Diyos, kanilang Diyos, malaki yun. Kasi maliit na D, ibig sabihin yan, Diyos-Diyosan. Kaya capital letter D. Pakiayos natin yung natin. Namahal, dahil Diyos yung pinag-usapan natin. Yun po yung may-ari ng lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat. Amen? Capital letter D. Small God. Small G, the big. Small D, sa English, small capital letter G. Amen? Ang mga gayon na gumagawa ng kasamaan laban sa tipan ay mahikayat niya. Ang tinutukoy na mahikayat niya, yung Antichrist. Mahikayat ang Antichrist mahikayat niya ng mga tao na gumagawa ng kasamaan laban sa tipan. Mayroon ba tayong tipanan sa Diyos, sinamahal? Mayroon ba? Malapakan natin malakas sa Malapino. We have a covenant with God. Dapat mayroon kang tipan sa mahal na Panginoon.
Di pwede wala. Because God has given us a covenant. Sabi na Pinoon, ako ang iyong Diyos. Kayo ang aking bayan. Yan ang sinabi ng mga Pinoon. I am your God and you shall be and you will be my people. Mayroon tayong tipan. At bago tayo patuloy, nakalimutan ko batiin natin, beloved in-laws natin, beloved Mr. Folks, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Thank you for coming. And pinsan natin, beloved Minister Folks, si beloved Brother Henry Alfonso, kasama rin natin. Sample na mga kasama, magandang hapon po sa inyo. Pwede na noon. Napakahalaga po niyan na mahal. Dahil ang sinabi ng masulatan, yung mga gumagawa ng tipan laban sa kasamaan laban sa tipan ay mahikayat ng Antikristo sa mamagitan ng daya. Sa magitan ng daya, parang lumiit yung mga letter, hindi ko na makita. Namahal. Hallelujah. Mahikayat ng daya ng Antichrist yung mga gumagawa ng kasamaan laban sa tipan. Ay mahikayat ang Antikristo sa magitan ng daya. Ibig sabihin, yung hindi tumutupad sa tipan ng Diyos. Ngayon, ano po ba ang tipan natin sa mga Pilipino? We have to know our agreement, our covenant to the Lord. Isa sa mga katungkulan natin, isa sa mga tipan natin ay tayo'y maglingkod na matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maglingkod na may pagpapahalaga sa kanyang kalooban. These are some of the agreements that we have to our Lord. Kailangan maglingkod tayo ng tapat. Pag mayroon kang katipan na hindi katapat sa katipan mo, sa kapartner mo sa buhay, isang araw maghihiwalay kayo. Ganon sa Diyos, di ba? If you are not sincere and honest with your covenant to our Lord, somehow you will become separated to each other. Kaya mahalaga yan, mahal, na hindi natin aalisin yung ating kasunduan sa ating malapit. Ang katungkulan mo is to serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Buong lakas maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka titingin sa mga problema sa mundo, mga problema sa buhay, huwag mong tingnan yan. Because Jesus is greater than your problem. Hindi ka dapat ilugmok ng mga problema natin. Hindi ka kaya dapat ilugmok ng problema mo because your God is greater than your problem. Mas makapangyarihan ang Diyos mo sa problema, mas makapangyarihan sa mga sakit, may makapangyarihan sa mga virus, may mahigit na makapangyarihan kisa sa Antichrist. Amen? Yan linaw. But the people that know their God shall be strong and do exploits. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Sa another translation, sa English, beside the King James translation, sabi doon, but the people who know their God will be strong and will resist Him. Ang sino man daw, bayan o tao na nakakilala ng kanilang Diyos ay magiging malakas at siya'y lalaban sa Kanya. Will resist. Sino tinutukoy sa Kanya? Sino lalaban sa Kanya? Lalaban sa Antikristo.
Yan po yan. But the people that know their God shall be strong and will resist the Antichrist. Palakpakan natin, malapilo. Hindi ako may sabi. Ang Biblia may sabi. Hindi nga lang malinaw ang pagkasalin sa Tagalog. Sabi doon, ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan laban sa Antichrist. Biblia kasi minsan putol. Yun po ang meaning yan. Gagawa ng kabayanihan. Kanino? Gagawa ng mga gawang makapangyarihan laban sa Antichrist. Palakpakan natin, malapino. Kaya nga, tema ng pastor, wala nakatalo ng mga masamang loob eh. Wala nakatalo. Sabi natin, mga pastor, kung panahon ng Second World War, kung siya raw ay nandoon na at malaki na siya, sabi niya, hindi raw tayo kaya lusubin ng Japanese forces. Sinabi naman ng pastor sa kanyang testimony, kanyang preaching noong araw, kasi bata pa raw siya noon, saka hindi pa siya Kristiyano. Sabi niya, kung Kristiyano na ako na panahon na yan ng Japanese Imperial Army of the Japanese, nung lumusob sa atin, kung nandun na raw siya at Kristiyano na siya, hindi raw mangyayari yan. Kasi bakit nasabi naman ng pastor? Kasi, ating mga pastor, nakita yung abuses, pang-abuso ng mga Japanese soldiers sa mga Pilipino, maging mga Pilipina, kanilang mga pinagsamantalahan. Kaya galit na galit naman ng pastor. Sabi ng pastor, sana nandun na ako nung panahon na yan at kilala ko na ang malapinon. I will fight for them. Hindi ko sila atrasan in the name of Jesus. Hallelujah! Praise God! Dapat ganyan tayo. The people that know their God shall be strong and will resist any forces of evil in the world. Nasa'yo yan, yung kapangyarihan na yan, minamahal. Nasa atin ang kapangyarihan na binigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I have given you power to tread on serpents and scorpions and overall the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Walang sino man pwedeng manakit sa'yo. Malinaw yan sa Balasulatan. Nagalit-galit naman ang pastor. Sabi niya, salamat itong mga sakang na to. Sabi pa na pastor, sakang eh. Mga Japanese na tinutukoy. Pasalamat itong mga sakang na to. Kasi kung nandun ako nung panahon na yan, wala sila, hindi sila makakarating sa Pilipinas. Isang review ko lang yan, matutunaw silang lahat. Praise the Lord. Yan ba ay mangyayari? Sinabi ng Biblia eh. Ang nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan laban sa Antichrist. Ang tinutukoy dyan. At in our time, laban, o kung walang Antichrist pa, nung araw, hindi pa lumilitaw yung Antikristo, hindi pa masyadong lumalantad, gagawa ng mga kabayanihan laban sa gawa ng kadiliman. That is one of our duties bilang anak ng Diyos. Isa sa katungkulan natin, ipakita natin ang liwanag at kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi pwede nagmumukmuk tayo sa mga problema, sa mga masamang loob, matatakot tayo sa mga virus, ano-ano na yung pananakot. Hindi tayo pwede magmukmuk dyan. Mayroon naman nililitaw na another naman daw kuno virus. Pinagluloko tayo ng mga antikristo na ito. Hindi tayo pwedeng magmukmuk at magmaang-maangan at manahimik. We have to stand up and resist the devil because Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise God! Puro pang pananakot. Marami kasabwat. Halos mga leader sa mundo kasabwat. Din tayo na kilala natin ang ating malapino, nananahimik tayo. My God, magagalit ang Diyos sa atin. We don't need to be silent. We have to declare that Jesus is Lord.
Jesus is Lord over nature. Jesus is Lord over all the earth. Jesus is Lord over the virus. Jesus is Lord all over the Philippines. And Jesus is Lord over all the universe. Yan po sinasabi na banasulatan. Hindi ako may sabi niyan. Kaya nga ayaw ng Diyos sa mga duwag eh. If you are a coward, you cannot enter the gates of heaven. Because heaven is for the triumphant and for the overcomers. Ang langit para sa mga mananagumpay lang yan. Saan ka magtatagumpay? You have to overcome the world. You have to overcome yourself. You have to overcome Satan. You have to resist all the forces of evil in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga may malugar na pinadala nagturo sa atin ating mga pastor nagturo sa atin din ngayon para ating mga basang sisew. Ano yon? Binuksan na nga ang kapangyarihan ng Diyos Kasi may nagturo, may tunay na man of God in the Philippines and all over the world. Sa buong mundo, kilalang kilala ating mga pastor. Kahit mga opisyal ng mga Muslim doon sa bundok ng Abu Sayyaf, pumunta doon, when they are, nandoon sila parang, sabi nga nila, captive. May pumunta doon mga opisyal ng mga Muslims. Anong sabi nung nandoon sila sa mga Abu Sayyaf? Ibang grupo ng mga Muslim, pumunta doon. Sabi, Evangelist Malmeda, ikaw pinakamatapang na tao sa buong mundo. Sinabi, you are the most courageous man in the earth. Bakit nandito ka? Tahimik natin mga pastor. Ibig sabihin ng mga opisyal, pag pumunta ka rito, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Yan ang meaning. Pero, at kung hindi totoong man of God, hindi ka rin makakarating doon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Dahil sa daan pa lang, hahantingin ka na, papunta ka pa lang sa daan. Dahil marami yan sila mga alipores. Papunta ka pa lang doon, hindi ka na makakarating. Pero bakit nakarating man ang pastor sa mga kasama? Because the angels of God are with him. Sabi ng Biblia, the angels of the Lord encamp the righteous. Ang mga anghel ng Diyos ay pumapalibot sa mga matuwid. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. No problem can put you down. No weapon that is formed by man shall prosper against you. Because Jesus is our Savior. Jesus, the Almighty God. Kanina, inagpatotoo, pakihanda, Isaiah chapter 54, verse 7-10, Beloved Sister Rodora Irakta, nung araw, kinukutya lang daw sila, mga loved ones nila, ni walang nagpapautang na mahal, pakainisip, mahirap lang mga taong ito, hindi ito makakabayad, walang nagtitiwala, inuusig sila. Pero hindi sila tumigil. Hindi sila tumingin sa pagsubok. Sila ay nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. After the trials, the blessing will follow. Malinaw yan sa Biblia. Kung nanalangin ka ng pagpapala, hindi agad pagpapalan darating. Pagsubok muna. Pero katapos yan, darating ang pagpapala ng Diyos. Nabaliktad, di ba? After how many years, nabaliktad, yung mga uusig sila na sila'y mahirap, sila naghirap, ating kapatiran, pinagpala ng ating malak. Ganon sa Biblia. Babalik ta rin ang Diyos. Sino man magtangka sa'yo, sino man magsira sa'yo, every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Isaiah 54, verse 7-10. Kindly read. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 54, ang talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan
at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay nasa akin. Sabi ng Palakpakan Panginoon. natin, Malapino. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Every tongue that shall speak against you, anong sinabi niya? Iyon ang mayayari sa kanya. Pag sinabi ng Antichrist, tuturukan namin kayo lahat yan. Pag hindi, mapapama kayo. Anong sinabi nila? Sila ang sa kanila mangyayari. Do not fear. Huwag ka talaga matakot. Dahil anak ka ng Diyos, sinamahal. Tagalangit ka. Hallelujah! Amen? Dahil pagdating ng araw, lahat ng batas, every law shall be against the church. Shall be against the Christian. Bawat galaw dito, bawat batas dito sa mundo, when the rapture is becoming nearer and nearer, bawat batas dito, laban sa iglesia ng Diyos. But, malinaw ang Biblia, the Church of God will rise up triumphant, matagumpay. Hindi kaya. Nobody can put down the true church of Jesus Christ. Walang sino man pwede magbagsak ng tunay na gawain ng Diyos. But sabi na mayroong Peter upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. No weapon, wala sandata, ginawa ka ng may tao, laban sa iglesia ang magtatagumpay. Hindi yan magsinungaling. Dahil ang words of God ay faithful. Amen? Kaya ating mga pastor, nakapasok sa lungga ng mga rebelde, ng ligtas, nakalabas ng ligtas. Yan lang ay matibay na ebidensya na ang iglesia ito ay hindi iglesia ng tao, kundi iglesia ng Diyos na buhay. But the people that know their God shall be strong and shall resist. Balik natin yun. Daniel chapter 11. And shall resist the evil forces. And shall resist the Antichrist. Gagawa ng kabayanihan laban sa masasama. Ang nakakilala sa kanilang Diyos. Kilala ba natin ating mahal na Panginoon? Kilala natin. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen? Siya ang Diyos noon. Hinarangan sila, Moises, ayaw paalisin ng Egyptian government. Hindi sila pinapayagan paalisin ng Haring Paraon sa bahay pagkabilango. Nakalabas sila. Yeah, He is the same yesterday, today, and forever. Yung ginawa niya noon ng kapangyarihan, yung pinakita ang kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailan pa man, nandyan yan, hindi nababago yan. Amen? Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, ang madadaya lamang ng Antichrist in the end time, yung mga gumawa ng kasamaan laban sa tipan. Ibig sabihin, those who have broken the covenant. So, paano natin ma-break? Paano natin masisira yung covenant natin sa Diyos? We have a covenant. Ano ang covenant natin? Basahin natin. The book of Psalms chapter 50 verse 5. Dito po sa mga awit, 50 versikulo 5. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yakong nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Sino mga banal? Yung mga naniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? The believers of the gospel are called saints in the New Testament. Kala natin yung mga banal, yung mga may mga rebulto doon sa mga simbahan. Kala natin yun ang banal. Totoo, may banal naman. Katulad yun na St. Mary, sina Paul, Matthew. Mga banal yan. Pero they are dead saints. Mga patay na sila na banal. In our time, yung mga nagpupuri, naniwala sa Ebanghelyo, nagpapatuloy maglingkod, kahit may pagsubok, ang tawag sa iyo, buhay na banal. Living saints. Amen? Pisanin daw ang mga banal sa akin. Yaw nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Sa English, those that have made a covenant with me by sacrifice. So ang ating kasunduan sa Malapinoon, ang ating agreement ay sacrifice. Meron tayong sakripisyo. Alas 9, nandito na tayo. Bakit tayo nandito? Para magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga bagay na hindi mo gusto, ginagawa mo. Kasi ang laman kasi ayaw magsakripisyo yan. Pero sa mga nakaunawa, nakakilala sa Diyos, maligaya silang pupunta at nagpupuri sa mahal na Panginoon. Di ba? Sabi naman ng Panginoon Jesus doon sa nung siya'y puhulihin na doon sa Israel noong araw. Nung siya'y nananalangin doon sa garden ng Gethsemane, anong sinabi niya? Ama ko, kung maaari, ang sarong ito ay ipalipas mo sa akin. Ngunit, hindi sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. If possible, Father, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Di ba? Ano yung saro tinutukoy? Yung saro ng kahirapan. Makita niya yung kahirapan. Siya'y pahiyain. Siya'y lalatiguhin. Siya'y kukurunahan ng tinik. At siya'y papatayin sa krus. Nakita niya bilang Diyos. Kasi nga, Diyos siya na nagkatawang tao. Amen? Bakit siya nagkatawang tao? Para ikaw iligtas sa sakit, sa problema, sa karamdaman, sa apoy ng impyerno. Yan ang layunin. Bakit siya nagkatawang tao? Ngayon, malaya ka na, pinagpala ka na. Huwag mong hayain, dayain ka, nag-aaway. Amen? Because Satan is out there to deceive. Yan ang gagawin ni Satanas. Tadaan, wala ka, mahirap ka, hindi ka gagaling, hindi ka asenso, tatalunin ka ng virus. Do not believe the lies of Satan. That is a big lie. The Christian is victorious in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Basta Kristiyano ka, matagumpay ka sa pangalan ni Jesus. Huwag mong kalimutan yan, na mahal. Tatakutin ka, pag hindi ka nagpaturok, wala ka ng trabaho, wala ka na, gugutumin ka. Demonyo yan, daya yan, huwag ka maniwala. Dahil ang Diyos mo may ari ng lahat ng bagay. Huwag ka sumunod sa daya, sumunod ka sa salita ng Diyos para magbabala ka ng buhay na wala hanggan. Tipulin mo yung may mga tipan sa akin. So your covenant to your Lord, your covenant to our dearest Jesus is the sacrifices you are doing today. Yung ginagawa mo na sakripisyo, that is your covenant. Nagpupuri ka, di ba? Kahit napapagod ka, nagpupuri ka. That is one of the covenants.
Isa yan sa kasunduan mo. Dahil nung tinawag ka, hinanap ka ng mahal na Panginoon dahil naghahanap siya ng totoong mananamba sa Kanya. God is seeking for those who true worshiper, who worship the Father in the Spirit and in truth. Ang Diyos po, naghanap ng tunay na mananamba. Akala natin tayo naghanap sa Diyos. Hindi po. Tayo ang hinanap ng Diyos. Dahil naghanap siya ng tunay na mananamba. Nandito ka na! Isa ka sa mga tunay na mananamba. One of our duties is to worship the Lord. Kaya yung mga anghel sa langit na sumuway, kasi ang kanilang duty, magsamba doon. Wala silang kamatayan. They are a spirit being. Wala silang kasalanan. But isang araw, sila'y naniwala sa daya. Tama? Sa langit, may daya pa nga. Anong araw? Pinasukan ng pride si Lucifer. Isa sa mga pinakamataas na anghel sa langit. Pinasukan ng pride. Sabi niya, magiging katulad ako sa Diyos. Ganun din ngayon ang Antichrist. The same spirit is working in the world today. The spirit of Antichrist. Gusto ng Antichrist ay siya'y sambahin. Gusto niya siyang sundin ng mga tao. Sa magitan ng magpandadaya. Dahil hindi na kaya gayahin ang Diyos. He cannot be God. There's only but one God. And that God is the name, is our Lord Jesus Christ. The name of God is no other than Jesus Christ. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nandito na tayo sa tunay na gawain. May mga palatandaan, may mga ebidensya, may mga kakabalaghan, may mga himala, may mga pangitain. Dito lang yan nangyayari sa tunay na gawain. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag yung mga palatandaan na yan, nandyan yan, signs, wonders, miracles, extraordinary mga bagay na nangyayari, isa lang ibig sabihin yan, you are in the truth. Nasa katotohanan ka, sigurado ka sa buhay, doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Napatuto kayo ng Stelmer Ricaro. Bigla nakita niya, puro ginto raw dito, puro ginto. Pangalawa na yan. Nakaraang buwan, may kapatiran din naka-vision, puro ginto dito. Kita niya, puro ginto. Pero nangangaral dito, hindi man nag-aaral sa Bible School. Amen? Tama nga matuto ating kapatiran kanina. Yung dati pinanggalingan daw niya, gagaling mangaral. Pero sabi niya, hanggang pangaral lang. Kumusta ang buhay? Sinabuhay ba? Pero dito, sa Puna mga pastor, hindi lang pangaral, sinabuhay ang kalooban ng ating malapit. For the kingdom of God is not in word, but in power. Nagtaka nga ang mga pariseo, ang mga tao nung araw, nung nangangaral malapit bilang tao, siya nagkatawang tao. Nagtaka sila, ibang klase mangaral ang taong ito ang tinutukoy ng ating malapit. He speaks with authority. Sabi, he speaks with authority. Pag sinangaral, may otoridad. May kapangyarihan. Bakit? Mga parisiyo, nangangaral din. Galing mangaral. Pero walang authority. Why? Kasi pag nangaral sila, hindi naman sila sa buhay. Puro lang salita. Hindi sila sa buhay. Pag ang mangaral, sinasabuhay ang salita ng Diyos, He will be speaking with authority. Katulad ating mga pastor. With boldness. Why? Because he is doing the will of God in his life. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Kahit sino, kahit ikaw, pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, you will speak with authority. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kita niya, puro ginto dito. Sa pagitain, hindi yan magsisinungaling. Katotohanan lahat yan. Dahil sa Biblia, Joel chapter 2, ang Diyos ay mayroong mga pangitain ipapakita sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Bakit ituloy yan? The book of Prophet Joel, chapter 2, verse 8.
Dito po sa aklat ng Joel, Kapitulo po 2, May versikulo mga po pangitain. Kasulat yan. 28 po. 28. Amen. 2:28. 2.28 po ng Joel. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa araw na iyon ang aking espiritu. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Diba? So, praise the Lord. Di ba? Ibubuhos ko ang espiritu sa lahat ng laman. Sa lahat ng tao, ibig sabihin, sa lahat ng tao na naniniwala sa Ebanghelyo ng ating malapit. Hindi lang ang tao bubuhusan ng Espiritu Santo. Yung mga katulad ninyo lang naniniwala sa Ebanghelyo, yan ang bubuhusan ng Espiritu ng ating malapit. Binuhusan na ba tayo? Mahinang amen. Binuhusan na ba tayo? Huwag kayong magduda. Binuhusan ka na. Palakpakan natin, malapit. Iba kasi nagdududa pa. Parang hindi pa ako binuhusan. Akala mo lang yon. But the moment you believe the gospel and you are baptized in the name of Jesus, you have the Spirit of Jesus Christ in you. Whether you feel it or not, you have the Spirit. Amen? Ang pagliligo sa Panginoon, hindi po sa naramdaman sa pananampalataya. Dahil pinangako yan, if you believe the gospel, you will be poured out with the Spirit of our Lord Jesus Christ. At ang iyong mga anak na babae ay, andyan. At ang iyong mga anak na lalaki at babae, 28 mo na, ay mga nguhula. Ayan. Ang iyong mga matanda ay magsisipanaginip na mga panaginip. Ang Diyos nangungusap kasi sa panaginip. Amen? If you have the Spirit of our Lord Jesus Christ, then God will be speaking to you in different ways. Sometimes in dream, sometimes in vision. Sometimes in small voice. Yeah. At ang iyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Yeah, nakakita ng pangitain dito, ang dami. Nung lockdown dito, hindi lang pangitain, aktual. Nakita dito nung isang kasama natin, yung anghel dito, ikot ang ikot, dalawa. Ikot ang ikot. Palapakan natin, Malapino. Then yung anghel doon sa gate, andyan yung picture, kung sino tingnan, nakunan pa yung picture, yung mga pakpak. Dalawa nagbabantay doon sa gate during the lockdown. Kasagsagan ng lockdown. Ano ibig sabihin na ng Malapino? Huwag kayong matakot. Kasama ako ninyo, 10 ng aking mga hukbo. Ngayon pa tayo matatakot. Pinakitaan natin ng kababalaghan, mga himala. Assurance. Pinakita natin mga pastor na totoo ang Diyos. Pumunta buhay, lumabas ng buhay doon sa holo, sulok. Ganyan tayo. Ganyan ang mana natin na binigay ng Diyos. Bawat dila na magsasalita laban sa'yo, yun ay mapapahamak. Every tongue, kababasa natin, Isaiah 54:17 kanina, every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Bawat dila na magsalita laban sa'yo, hahatulan, ibig sabihin, kung anong sinabi niya, kung anong plano niya, iyan ang mangyayari sa kanya. Pag sinabi, lilipulin ko kayo, yun ang salita, sila ang manilipol. Palapakan natin, Malapino. Amen? So praise the Lord! Sinabi ni King Pharaoh yan kay Moses mamamatay ang iyong panganay. Sabi ni King Pharaoh kay Moses, mamamatay ang iyong panganay, mapapahamak kayo. Bakit gusto nyo lumabas sa Egypt? Nagpakita ang himala ang Diyos. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabi ni Moses, sabi ng Diyos ng mga Hebrew, palayain mo kayo. Kung hindi, maraming salot nangyayari sa'yo. Sa daming salot, pagalit si Paraon, sabi, mamamatay ang iyong mga anak.
Sabi ni Moses, yung sinabi mo, iyan mayayari sa'yo. Ano nangyari? Lahat ng panganay sa Egypt, pati anak ng hari ng Paraon, patay. Palakpakan natin, mga Pilipino. Totoo ang malang sulat. Bawat dila na magsasalita laban sa'yo, yan. Anong sinabi niya? Yan ang mayayari sa kanya. Pag Kristiyano kang matuwid na nalalingkod sa Malapinon. Kaya sa mga pastor, pag may panganib, magsisi ka muna. Kasi baka hindi ka matuwid, baka may kasalanan ka. Magsisi ka muna, then mag-pray ka. Then, gamitin mo autoridad mo, yung gusto gumawa sila masama, sila ang mapapahamak. Ganyan sa banal na kasulatan. Dapat matuwid ka. Amen? Matuwid ba anak ng Diyos? Matuwid? Matuwid lahat. We are righteous before the eyes of God. Of course, may gagawin ka. Kailangan lumayo ka sa kasalanan. Magsisi ka. Ano yan? Ang inyong mga binata at ay mga kakakita na mga pangitain sa 30. And I will show wonders. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa lupa. Kababalaghan. Pangitain, yung pangitain kanina, labasan natin. Marami nakakita dito, gold. Gold dito. Ang huling pangitain, nakita yung Princess Asia, puro gold. Ibig sabihin, inangangaral dito na binasbasa naman ng pastor, puro ang mga sinasabi. Katotohanan ang sinasabi. Ibig sabihin, tayo rito, puro ang ating espiritu. Walang halong pagkukunwari. Puro. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Puro. Purong salita ng Diyos ang dinadala rito sa tunay na gawain ng ating malapit. Kaya kung may naninira dito sa amin, wala kayong maniwala. Yung mga naninira yan, yun ang tagilid ng Espiritu. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Pinakita ng mga pangitain. Puro ginto dito. Ibig sabihin ng ginto, purong salita ng Diyos. Amen? So ang gagawin ng kaaway, yung mga nangangaral dito, may gagamitin ng kaaway para siraan kami. Do not believe them. They are instrument of Satan to destroy your faith. Do not believe them. Mapapahama ka. Huwag ka maniwala. Gusto mo papalain, maniwala ka. Dahil dito, salita ng katotohanan at buhay na wala hanggan. Marami nang nagsira sa ating mga pastor, nung araw pa, marami nagsira. So sila napunta. Sila napahamak. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga naninira, sa mga tunay na mga ngaral. Do not believe them. Dahil ang nangangaral dito, hindi nangaral dahil gusto nila mangaral. Nangaral kami rito dahil gusto ng Diyos na kami mangaral. Malapakan natin, malapay no. And we never ask sa ating mga pastor na gawin mo kami mga ngaral, mga pastor. Hindi kami nag-request, gawin mo kami mga ngaral. Never. Ang Diyos mismo nagpahayag sa mga pastor. Ito yung mga mangaral na gawin mo sa iglesia. Palakpakan natin malapay no. Amen? Kaya if anybody is talking to you against the preacher in this church, do not believe them. Padala ng kaawayan para sirain ang panampalataya mo. Huwag ka maniwala, mapapahama ka. Dahil marami nagsalita laban dito sa mga pastor, laban sa mga mangaral dito, napahamak sila. Kaya do not believe them. Kung gusto mo pagpapalain, sumunod ka na sumunod. Dahil lahat dito, purong ebanghelyo, kaligtasan at buhay sa piling ng ating malapit. Biro mo, bago kami mangaral, it takes us hours to pray. Mga pastor, bago mo krusada, it takes about 40 days and 40 nights to fast and pray. Para lamang madala ang tunay na salita ng Diyos na walang halo. One of the purposes why ating mga pastor is go on fasting to destroy the works of the flesh.
para pagsalita mo, purong Espiritu Santo ang magsasalita sa mga tao. Ganun din, tinuro sa mga pastor. Kami bago ko mga mangaral, pinakamababang prayer namin, 5 oras. 5 hours, 10 hours. Halos minsan, di na kami makatayo rito kasi pagod na pagod kami. Takes 7 hours before we speak the Word of God. Kaya nga yung nakita ang pangitain dito, nagsasalita tayo rito, may boses na Hebrew galing sa langit. Diyos mismo lang sasalita. Amen? Hindi maintindihan ng baguhan. Kasi Hebrew kasi yun. Ang salita kasi sa langit ay heavenly word. Ang tingin ko mga Hebrew ang salita doon. Pero yung sinasabi na nangaral dito Tagalog, ibig sabihin, hindi tayo nagsasalita dito. Diyos mismo nagsasalita. Hindi panghikayat ang salita, kundi salita ang kapangyarihan. Amen? Kaya, sino man nagsalita against sa mga tunay na mga aral, do not believe them. Kawawa ka pag naniwala ka sa nila. May iwan ka sa rapture. Do not believe them. Dahil dito ang ginagawa natin sa po naman ng pastor, ginaguide tayo ng Holy Spirit. We pray day and night. Amen? Kaya pag naniwala ka, pagpapalain ka. Susunod ka, pagpapalain ka. May pagsubok ka, isang araw, itataas ka. Hindi ka mananatili sa pagsubok, lalaya ka. Ganyan dito sa tunay na gawain mga Panginoon. Plus, pagbalik mga Panginoon, anytime now, kasama ka sa rapture. Kaya nga, ang anak ng Diyos, kaya nga ang mga anak ng Diyos, sinintulad tayo sa mga tupa. Amen tayo naman? Ang mga anak ng Diyos sa Biblia, inahintulad sa tupa. Bakit? Anong katangian ng tupa? Ang tupa ay maamo. Palapakan natin mga Panginoon. Ang mga unbeliever, inahintulad sa kambing. Kasi ang kambing, dadalhin mo lang sa kainan, susuwagin ka pa. Papakainin mo lang, nanunuwag pa. Yung kambing. Pero ang tupa, kahit dalhin mo sa katayan yan, hindi yan pumapalag. Bakit? Tupa kasi. Ganyan ang anak ng Diyos. Lahat kayo, mga tupa. Pinahintulad ka sa tupa kasi ang tupa maamo masunurin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kayo yan! Kahit nahirapan, kahit na umiyak sa hirap, sunod na sunod pa rin. Likod pa rin. Bakit? Tupa nga eh. Amen? Mga kapatiran natin dito, minsan may mga problema kayo. Ang iba, mabibigat ang problema. And still, nandito kayo kasi tupa kayo. Palapakan natin, Panginoon. Pero yung kambing, kaunting problema lang, nanuluwag agad yan. Pero ang mga tupa, kahit maraming problema, umiiyak lang yan. Bakit? Alam niya na mayroon siyang Diyos na sinusunod. At yung Diyos na yan, hindi ka dadalhin sa kamamakan, dadalhin ka sa buhay na walang hanggan sa piling niya. Hallelujah. You're so blessed. Pinagpala. I'm so thankful na nakilala ko ang gawain ito. Nakilala ko, Ate Mala Pastor. Treasure ko yan forever. I treasure it forever. Kahit nasa langit pa, hindi ko makalimutan yan. Nakakilala ko lang tunay naman of God, Ate Mala Pastor. Beloved Mama dear, beloved family, napaka-amo. Napakabait. Minsan nagagalit sila, pero ang galit nila, hindi mo maramdaman na sakit, hindi. Kasi ang galit nila, pag-ibig sa iyo para maging maayos ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! I will never forget. Hallelujah. Kaya kayo, pinagpala kayo. Ang mga pagsubok, huwag nung tingnan yan. Dahil isang araw, aalis na tayo dito. Iwanan natin lahat yan. Doon tayo sa piling na wala na ang kahirapan. Verse 30, the book of Prophet Joel, chapter 2, verse 30. And I will show wonders in the heavens. Kindly, pakiano yan. At ako'y magpapakita ng mga kabalalaghan sa lupa, sa langit. Napuputol yung ano natin. May problema yung ating monitor. Palitan natin ng 10 yan, ng monitor na yan.
Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen! Minsan sinusubukan tayo, monitor natin. Nagluloko. Pero isang araw, pagpapalain tayo. Lagi natin monitor lang, kasi laki ng chapel na monitor. Gusto nyo? Kaya ba ng Diyos yan? Kaya yan. Amen? Ganun sa Malapinoon. Basta nagtitiis ka sa pagsubok, isang araw, pagpapalain ka. Tayo matagal na ako nagtitiis sa pagsubok na monitor na yan eh. Isang araw, papalitan kasing laki ng chapel na monitor. Palakpakan natin, Malapinoon. Hallelujah! Amen? Alam ko, marami nagtitiis sa inyo ng pagsubok. Isang araw, pagpapalain ka. Tiisin mo lang yan! Hallelujah! Praise the Lord! The greater, the harder the suffering, the greater the blessing. Malinaw yan sa Biblia. Mas malaki ang hirap mo, mas marami ka magpapala na tatanggapin. Yung mga takot sa kahirapan, kaunti lang matatanggap pagpapala. Kaunti lang. Hindi ako may sabi Biblia. Yung takot sa pagsubok, kaunti pagsubok lang, takot, may pagpapala ka rin, walang kaunti. Pero yung mga sumusuong talaga, kahit anong laki ng problema, wala. Sige tuloy. Kahit na nasasaktan na, sige lang. Ang laki ng gantimpala sa harapan ng ating malapit. Yung mga tapat, di ba may nakakita na vision sa ibang bansa? Meron isang mayaman, meron isang driver. Siyempre mayaman, may driver. Pareho silang Kristiyano. Sabi nung mayaman, siguro pagdating sa langit, malaki ang mansion ko kasi ang laki na binibigay ko. Itong driver ko, siguro maliit lang bahay nito kasi liit lang magbigay ito. Driver ko lang to eh. Huwag ka talaga mang-aapi ng tao dahil ang Diyos nakakaalam ng puso natin. Malapagan natin, malapagan noon. Amen? Ang laki nga binibigay mo, kaso sobra-sobra lang naman ng kayamanan mo yan. Hindi naman nakatingin ng Diyos yan eh. Kahit na kaano kalaki binibigay mo, ang gusto ng Diyos, ayon sa panuntunan na pagbibigay. Kita malaki pa yan, pero not according to your tithes and offering, bali wala yun. Laki binibigay ko. Kaso, yung binibigay niya, wala naman, hindi naman nakaabot sa tithes eh. Sobra-sobra lang. Malaki nga, kasi marami siyang pera. In driver niya, maliit na sahod, pero tapat. In-aksidente silang dalawa. Diretso agad sa langit. Ang Kristiyano, diretso sa langit pag namatay eh. Kala nyo, lugi ka? Hindi ka lugi. Pag nabuhay, namatay ka, sa piling ka ng ating malapit. Sabay sila. Sabay din sila umakyat. Naku, pag sinalubong sila ng anghel. Sabi nung unang pasok nila, parang subdivision, lalaki ng bahay. Sabi nung anghel, Juan ang pangalan ng driver niya. May babae kasi yun yung amo niya eh. Ito yung ang laki ng bahay. Ito ang bahay mo dito. Sabi niya, naku, driver ko lang to, laki ng bahay. Ako pa kaya? Ilakad sila na, ito nga driver ko, laki ng bahay. Ako pa kaya? Mayaman ako, malaki ako magbigay. Hindi niya alam, yung pagbibigay niya, alam ng Diyos na hindi ayon sa panuntunan. Yung driver, kahit maliit, pero ayon, nakasunod. Amen? Lakad, lahat na nilakad, sabi ng mayaman, saan pa ba yung bahay ko? Ang tagal naman. Ma'am, sandali lang, sabi, maraming lumalayo pa. Sabi, napapansin ko yata, habang lumalayo tayo, palit-palit ang mga bahay. Sabi ng mayaman, napapansin ko lang, anghel. Habang nalalakad tayo, palit ang mga bahay. Sabi niya, relax lang kayo, madam, dahil may bahay kayo doon. Sabi niya, baka nga surprise, baka laki talaga sa dulo. Pero manalungkot yung mayaman. Mukhang kubo na lang na sa dulo Yun nga, pagdating doon, sabi, madam, ito ang bahay mo. Kubo! Kubo lang. Bakit? Yung driver ko nga, laki na bahay. Ako kubo! Unfair! Sabi na, madam, alam ng Diyos ang ginagawa natin. Palakpakan natin, malapay. Wala siya nagawa. Di ba rin nakubo? Langit pa rin naman. Amen ba? Inabahan? Palakpakan natin, malapay, no? Yung alam, hindi nakasama sa rapture. Dahil sa Biblia, ang kasama sa rapture ay called, chosen, and faithful. Ang kasama sa rapture, mga tinawag, mga tapat, at mga pinili. Mga tapat!
Hallelujah! Amen? Ayan. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ano yung kababalaghan ipakita? Dugo. Sa langit, marami kababalaghan. Sa lupa, anong papakita? Dugo. Sa Biblia, pag sinabing dugo, that is the sign, the symbol of violence, symbol of death. Simbolo ng kamatayan at karahasan. Nangyayari bang karahasan sa mundo ngayon? Nangyayari ba? Sobrang karahasan. Dinadaya yung mga tao. Kahit ang sakit mo, yung yung natapilok, paglabas sa ospital, abo na COVID eh. So that is, dugo, pandaraya. Ang dami, hindi ako may sabi niyan, ang dami nag-testify. Na-aksidente sa motor, paglabas, abo, COVID. So, karahasan. Ayan, nangyayari. At apoy. Yan, apoy. May apoy nga ngayon sa Spain. Ilang buwan na, sumasabog yung volcan. La Palma volcano is erupting. 1 month na siguro mahigit. Dadating pa ilang araw, nangamba na mga scientists sa buong mundo. Bakit? It will affect all the earth. Pag hindi titigil daw yan, mapiktuan lahat ng mundo. Marami raw masasapukit sa gas na lumalabas. And that is one of the signs that Jesus is coming very, very soon. Amen? Dugo at apoy at mga haliging usok. Tagal na yan nakaraan. Dumaan na yan. Mga haliging usok kasi, ito ko yan, yung mga bagyo. Anong tawag sa Amerika nung ipo-ipo? Tawag doon? Ha? Hurricane. Pag Amerikano na bigkas, hurricane. Pag Pilipino, hurricane. Pagkano, hurricane. Andito na tayo sa hurricane. Pilipino kasi tayo eh. Di ba? Hurricane. Yan, halaging apoy. Halaging usok. Kasi pag yung mga hurricane, bagyo yan, pag malayo yan, parang usok yan na haligi. Di ba? Kita nyo sa Pag-asa. Yan, isa yan sa mga palatandaan. Ang daming bagyo. Sa Pilipinas lang, sa loob ng isang taon, ang daming bagyo. Nung araw, walang bagyo. Ngayon, madaming bagyo all over the world. Kaya isa yan sa palatandaan. Kaya pinagpala tayo. Dahil lahat ng sinabi ng mga Pinoon, pinakita sa ating mga pastor. Amen? 31, the sun shall be turned into darkness. At ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Bago dumating ang kadakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Ang araw ay magiging kadiliman. Ibig sabihin noon, hindi naman literal, ibig sabihin, sobrang kasamaan. Halos wala ka na makikitang mabuti. Tama, nangyari ngayon, ba? Halos wala ka makita mabuti. Lahat kasabwat. Lahat kasabot ang Antichrist para dayain, patayin ang mga tao. Pero magkamali kayo. Pag dito kayo pupunta, dahil sagit pa lang, apoy ang tutupok sa inyo dyan. Pag nagplano kayo na masama sa tunay na gawain ng ating mga Panginoon. Sinabi yan natin mga pastor. How many times sinabi yan nung araw? Mga NPA, nandun kami, mga binata pa kami. 1988, kasagsagan ng communism sa bansa natin. Mga pastor, laging sinasabi sa TV, communism is satanism. Galit yung mga commander. Nagpadala ng 2 tao sa pastoral house. Sasabihin rin itong araw. Yun, ating ministers. Diyan kami nagagawain ng araw. Hanggang ngayon, andiyan ang gawain natin. Nagpadala ng 2 NPA, mga dibarel. Ha? Kasama pa yung isa. Albert ang pangalan. Nakonverte kasi yung, naka-inverte ba? Nakonverte pa yung NPA. Habang nagpipris sa mga pastor, bilang tumayo, pinaputukan, tinalabit ang barel. Nandun kami. Pero, hindi makagalaw. At nanginginig sila, hindi makagalaw.
Mga ganun ng kamay, hindi makagalaw, hindi makalabit ang barel. Anong sabi? Nagtakbuhan palabas. Nasakit kami nagbabante. May mga dumaran, mga takbong dalawa. Sabi, hindi namin kaya. Takbuhan sila. Ganyan, tunay na man of God. Tunay na gawain ng Diyos. Marami pagsubok dito, pero ang tagumpay, madami rin. Purihin ang ating malapit. Ang araw ay magiging kadiliman. Ibig sabihin, halos wala ka na makitang kabutihan. Ayan, ibig sabihin. Hindi man literal. At ang buwan ay dugo. Symbol of violence. Symbol ng pagpatay. Bago dumating ang dakila at kakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ang pagbalik man ng Panginoon, the second coming is dakila at kakilakilabot. Nakakatakot sa mga hindi kasama, pero dakila sa mga ligtas. Katulad ninyo, katulad natin. Dakila yung araw na yan. The book of 1 John chapter 4, verse 4 up to 6. Pakihanda na po yung Holy Supper natin. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 4 to 4, talata 4 hanggang 6. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at ang inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanlibutan. Tayo nga'y sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito ay ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Amen. Palakpakan natin, mga Pero. Umpisa natin sa verse 1. Huling mga talata na yan. Sa 1, umpisa natin. Ang sabi niya, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Ayan. Mga minamahal, huwag kayong magsapaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung isila'y sa Diyos. Sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Verse 2. At ang bawat espiritu, verse 3. At ang bawat espiritu, verse 3. And every spirit that confesses that Jesus Christ has come to flesh is not of God. At ang bawat espiritu na, as verse 2, bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesus Christ ay naging laman, nahayag sa laman, ay ito ay sa Diyos. Dito yung nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay paparitong nasa laman ay sa Diyos. Nasa laman. Nagkatawan-tawa malapinon. Pag yan ang pinapahayag, ibig sabihin, sa Diyos yan. Dito nga. Kaya nga meron tayong Holy Supper. Kasi ang ating mahal Panginoon ay nahayag sa laman. Naging tao, namatay, nilibing at nabuhay para iligtas tayo. Amen? Verse 3. At bawat espiritu hindi nagpapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ang bawat espiritu raw hindi nagpapahayag patungkol sa ating mahal na Panginoon. Yan ay hindi sa Diyos. Iba kasi, di pinapahayag si Jesus ating mahal na Panginoon. Sabi, si Jesus, ano lang yan? Maliit lang na Diyos yan. Si Jesus Christ, ano yan? God the Son lang yan. Mayroong God the Father. Si Jesus, tao lang yan. Diba? Mayroong mga ganyan panampalataya. Hindi nila pinapahayag ang patungkol sa mahal na Panginoon. Hindi raw sa Diyos yan. Kaya yung mga grupo na nagsasabi, si Jesus Christ ay God the Son, mayroong God the Father, may God the Spirit. Iba naman grupo, si Jesus Christ, tao lang yan, malinaw yan. Hindi yan sa Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sino yan? At ito ang sa Antikristo. Mga Antichrist pala yan. Na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Ha? Di ba? Ano ba ang turo ng mga malaking relong sa mundo? Mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, may Espiritu Santo. Ayan na yung sinabi dyan. Yan daw ay mga Antikristo. Meron nga kapatid natin nagpunta dito. Ayaw ko nandito. Beloved Brother
Katipunan. Anong pangalan nun? Lito, nandyan? Brother Lex, nandyan ka ba? Nandyan, Brother Lito, Katipunan. Bunga nating kapatid na Siman, beloved Brother Mel Navarro. Si Brother Mel, kumusta kayo dyan, Brother Mel? Diyan po kayo sa barko. Yan ang bunga. Nagdala siya ng kapatiran. Nabautisman nito si Brother Lito Katipunan. Nandyan. Palakpakan natin malapino. Pag-alis natin kapatid, beloved Brother Mer Navarro, hindi na rin siya nagsamba. Kasi may dala nga sa kanya si ating kapatid, beloved Brother Mer. Nasa barko kasi. Nung hindi siya nagsamba, hindi na umalis si Brother Mer, si Brother Lito, hindi na rin nagsamba. Isang araw pumunta rito after how many months? Sabi niya, Brad, may sakit ako. Hindi raw siya makatulog. Ang grabe raw nangyari sa kanya. Ano ba sakit mo? Kasi yung kapatid ko kasi doktor tinurukan ako. Alam niyo na anong itinurok. Di ba? Di ka nagpaturok. Kalimutan mo na kung kapatid mo ako. Grabe ang alok ng kaaway ngayon. Pag hindi ka nagpaturok, wala ka ng trabaho. Mga alok. Paturok ako, siyempre baguhan. Grabe sakit. Sabi ko, sige, wag mo na ulitin. Magdalo ka ng dalo. Gagaling ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kaya ako bumalik, isa sa mga dahilan, kasi pumunta ako sa ibang church. Ayan, nagpunta sa ibang church kasi may malapit yata sa kanila. Dito na lang ako, malapit sa amin Naku, sabi niya, nagulat siya yung kinausap niya, pastor, bawal dito may ubo. Ano pa, pastor? Bawal dito may lagnat. Bawal dito may sipon. Bawal dito may sakit. Sabi niya, mukhang kabaliktaran natin sa Jesus Miracle Sabi mo mukhang kabaliktaran Sabi na doon, lahat may sakit, pinapapunta. Dito sa inyo, bawal. Sabi niya, layas ako dito, babalik ako doon sa Jesus Miracle. Ayan, nandito, babalik. Hallelujah! Praise the Lord! Sinong pastor yung nakausap niya? Anong turo nila? Meron dyan Diyos Ama, may Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yun sinasabi Biblia, mga antikristo. Ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero they are following the Antichrist. Sabi niya, sa Jesus Miracle, lahat doon, kahit sino may sakit, pinapapunta, pinagpipre, dito, hindi pinapapasok. Sabi niya, dito ang totoo, kaya bumalik. Purihin natin, Melopelo. Yan kasi pinapangalan natin mga pastor Ang mga pastor, kahit sino, rebelde ka, sino ka, NPA ka, rapist ka, adik ka, pumunta ka rito dahil babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Kaya nga sa namatay, because He loves us so much. Kaya nga, yan ang sinabi dyan. Nandito na ang Antichrist. Sabi sa 4, kayo'y sa Diyos, verse 4, ye are of God, little children. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. Tinon, ang tawag sa mga Kristiyano, ni Apostle John, mumunting anak. Sabi sa English, little children. Bakit tinatawag na mumunting mga anak? Ang tingin ng Diyos sa atin, mumunting mga anak lang. Ibig sabihin, ang tingin na sa atin, mga bata. Bakit? Masunurin kasi tayo. We are humble. Ang tingin ng Diyos sa mga Kristiyano, humble kasi masunurin. Amen? Kahit na nahihirapan yan, basta patungkol sa gawain, maglilingkod talaga yan at susunod sa kalooban natin malapay. Kaya pinagpala, di ba? Mga kapatiran natin na patuto kanina, dati, walang-wala kung saan-saan na nakatira. Halos di makapag-aral ang mga anak. Pero ngayon, sagana sa lahat ng bagay. Ganyan. Pag masunurin ka, pagpapalain ka ng ating mga. Kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak sa Diyos. Mumunti. Little children, mga humble. At inyong dinaig sila. Inyong dinaig sila. Sino ang tinutukoy na dinaig sila? Dinaig ang Antichrist. Kung babasahin mo lahat yan, mula kanina. At inyong dinaig sila, ang mga Antichrist, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kisa nasa sanglibutan. Dakilang malapinon, kisa sa sanlibutan. Sino sanlibutan tinutukoy? Ang Diyos ang sanlibutan. Sino?
Satanas, yan ang Diyos ng salibutan. Yan ang Diyos ng mga Antikristo kayo. Pero sabi ng Biblia, inyong dinaig sila because Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Sa tao, pinanganak, naging tao, he is man in weakness, but he rose up in victory. Siya parang mahina, tinalo ng mga kaaway. Pero nung siya'y bumangon magulit, and when he comes again, he will come as King and Conqueror, Lord of Lords, and King of Kings. Ganyan sa Biblia. Kung gusto mo, itaas ka, you start with a humble beginning. Magtiis ka lang, kahit mababa ang kalagayan, magtiis ka lang. Dahil ang ganyan natin malapay noon, pumunta rito as a man, bilang defeated, bilang mahina. Pero, when he comes again, he will come as the King of Kings and a Lord of Lords. Pinagpala ka sa tunay na gawain. Dahil siya'y naging mahina, siya'y naging mahirap, para tayo ay maging mariwasa. Siya'y namatay, para tayo bigyan ng buhay. At buhay na wala hanggan. Habang tayo tumatayo, awit muna tayo sa ngawitan.